Hindi makapaniwala ang mga netizen sa balita ng pagpanaw ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose na napaulat nitong linggo ng gabi. Nagluksa ang mga kasamahan sa showbiz industry lalo na ang mga nakatrabaho ni Jacqueline sa pelikula at telebisyon. Hindi rin makapaniwala ang mga netizen lalo na ang avid viewers ng seryeng APG's Batang Quiapo dahil sa biglaang pagkamatay ng aktres sa napasama rito sa bilang ni Chief Espena. Sabi pa nga ng marami, sana kagaya na lang din ang nangyari sa kanyang karakter sa serye ang nangyari sa totoong buhay. Kamakailan kasi binaril ng karakter ni Vandor si Espinas nang magkagulo sa loob ng bilangguan, subalit nakarecover naman ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang magpapaalam na rin ang karakter ng police chief sa serye dahil sa pagkamatay ni Jacqueline. Samantala, naikwento ng kapatid ni Jacqueline Jose at dating aktres na si Veronica Jones ang nakita sa mga labi ng kanyang kapatid nang i-cremate na ito. Sa video at panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Veronica na nakitaan ng green bones ang kanyang kapatid na bihirang-bihira sa mga tao. Aniya, kapag ang isang tao daw ay may green bone, nangangahulugan mabuti talaga ang puso niya. Sumang-ayon naman ang mga kaibigan katabi niya at totoo naman daw talagang may mabuting puso ang yumaong aktres. Natanong ulit ang kapatid kung paano niya mailalarawan si Jane. Si Jane daw ay mapagmahal, matinding magmahal, down to the earth kumbaga. Napakabait na tao. Kahit daw sa mga staff ay mabuti ang pakikitungo ni Jane at ayaw niya sa mga kasosyal. At ayan nga po mga kapatid, bumabaha po talaga ang mga mensahe ng pakikiramay at pakikisimpatya ngayon sa pamilya ni Jacqueline Jose. Nakitang-kita naman po natin kung gaano ang pagmamahal sa kanya ng buong industriya ng pelikula at telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nasa Arlington Memorial Chapels pa rin po sa Araneta Avenue ang kanyang mga labi. Na-cremate na po siya kahapon at patuloy po ang pagdagsaan ng ating mga kasama sa lokal na aliwan sa kanyang lamay, Romel. Ay opo, nanay, dinagsa na maraming artista, iba-iba mga artista talaga nandun. Nakita mo talaga kapag mabuti kang artista at marami kang kaibigan. At marami ka naitanim. Oo, At marami kang magandang. Oo. Kaya lang alam mo, kahit pala sa panahon ng pagpamimighati ng mga kapwa kapamilya, no, ang mga bashers talaga, hindi pa rin sila nagbibigay ng respeto. Katulad yung ang dami-daming iba-ibang kwento ang inilalabas. May nambabash pa kay Andy, nambabash sa kanyang kapatid na si Gwen. Kaya nga doon natin na-pick up yung sising alipin si Andy Eigenman ngayon dahil walang tigil ang kanyang paghagulgol. Ano po inaasahan natin sa isang batang naulila ng kanyang magulang, lalo na ng kanyang ina, humalakhak? Natural. Ito po ay napakasakit. Kaya lang mas gusto kong gamitin yung, ayoko yung sising alipin. Gusto ko yung panghihinayang. Di ba? Panghihinayang. Hindi naman po kasi natin alam kung kailan mamamaalam ang ating mahal sa buhay. Kung alam lang natin, di sana'y pinili na ni Andy at ni Gwen na makasama si Jacqueline sa mahabang panahon ng kanilang buhay. Kaso wala namang nakakaalam, di ba? Dahil si Andy, pinili na niya ang kanyang buhay sa Siargao. Si Gwen nasa Amerika. Pero totoong-totoo na napakasakit nang nangyari sa kanilang ito, Romel. Oo po, talaga mararamdaman mo talaga yung lungkot ng kanilang ina noon pang nabubuhay. Si Miss Jacqueline Jose, lungkot na longing siya sa kanyang mga anak na makasama niya, na pero hindi naman pwede kasi may kanya-kanyang buhay na. Kaya ito naman alam mo, anak. Kaya ito yung panahon na binalikan ko yung nakaraang one-on-one interview niya kay OG Diaz. At bumabalik talaga ngayon yon. Yung sinabi niya na may mga pagkakataon na sa kanyang pag-iisa, dahil nag-iisa nga lang po siya sa kanilang bahay, sa kanyang bahay, meron daw pagkakataon na kahit walang dahilan, umiiyak na lang siya. Kahit hindi naman niya alam kung bakit, napapaluha siya. At yun yung longing sa kanyang mga anak ang kanyang iniisip. Pero nandun pa rin yung kanyang pagrespeto kay Gwen at kay Andy. Hindi naman lahat ng gusto ng magulang ay dapat masunod. Meron din naman sariling desisyon ang mga anak na dapat natin pakinggan. Yun naman ang kanyang sinabi, di ba?
Opo, kaya itong pag-agulgol ni Andy, natural lang ito dahil meron siya mga gusto sana pang mangyari na hindi niya na magawa kasi wala na ang kanyang ina. Totoo Hmm. yan. Alam niyo po, sa mga nakaranas na po ng mawala ng magulang, lalo na po ng dakilang ina natin, nandoon po yung pagsisisi, yung panghinayang na para bang lahat ay nagawa natin pero kulang pa. Kasi nga po, isa po itong sugat na walang paggaling. Na habang Romel at mga kapatid lumalalim ng lumalalim yung sugat. Para ka naglalakad sa tubigan, habang Yes. nagtatagal, lalong lumalalim yung agos ng tubig. Ganun po, hindi po totoo yung kapag nagtagal na, mawawala na po ang lungkot. Hindi po, mas lalo po nating nararamdaman ang kanilang pagkawala. Kaya ito nararamdaman ko kay Andy ngayon, yung panghihinayang na sana hindi na muna ako umalis. Sana sinamahan ko ang nanay ko. Nanay ang tawag nila eh. Sinamahan ko ang nanay ko. Sana hindi na ako lumayo. Yun eh. Kaya yung Correct. sising alipin, napakabigat po nun para kay Andy at kay Gwen. Panghihinayang, yun. Panghihinayang. At punong-puno rin ang social media ngayon ng mga pagbibigay ng respeto at pag-alala sa mga nakaraan ng pakikipagtrabaho nila kay Jacqueline Jose. No, ang dami-dami artista talaga nagbibigay pugay sa kanya. Sobra. Lalong-lalo na dumami ang lungkot, yung lalong nakasama niya sa teleserye at pelikula. Talagang ramdam na ramdam mo yung pagkakaibigan nila na nabuo, kahit isang beses lang nagsama, pero nakita mo yung tatak na iniwan ni Miss Jackie Jose sa mga kasamahan niyang artista. Iba yung hindi din niya. Alam niyo po, doon sa mga bashers na nagsasabing iiyak-iyak ka ngayon, wala kang tigil sa paghagulgol, pinabayaan mo nga ang nanay mo. Hindi niyo po kasi alam ang kwento. Kung sana po ay alam ninyo na pinayagan talaga ni Jacqueline ang kanyang mga anak na pumili ng kanilang desisyon sa buhay. Hindi po nila tuwaran talaga at tuwiran. Tuwad kasi tinuwaran yung magulang, parang ganon. At tuwiran na iniwan. Hindi po, nagpaalam po sila sa kanilang ina at sinabi nila na ito ang gusto nilang buhay na pinayagan naman ni Jacqueline. Pero syempre, nasa kanyang puso yung sobrang kalungkutan na malayo ang mga anak niya sa kanya. Kaya sana po sa halip na i-bash itong si Andy Eigenman, sana po intindihin na lamang po natin ang emosyon ng isang anak na nawala ng magulang. Hindi po simple ito. Hindi po simple ang mawalan tayo ng ina. Alam po natin yan. Kaya huwag nyo nang i-bash. Nandyan na po yan. Kung sakali man na pinili niya, mas pinili niya na magbuo ng kanyang buhay sa malayong lugar, malayo sa kanyang ina, nakaraan na po yan. Wala na po tayong magagawa. Yun nga lang, maraming sana-sana sa kanyang isip na yon. Ganun na yun, Romel, kapag nawalan po tayo ng mahal sa buhay, kakambal po nung pag-iyak natin yung sana. Marami pong sana ito na hindi po natin talaga alam kung paano natin sisimulan at wawakasan. Sana sinamahan ko na lang si nanay noon. Kung alam ko lang, sana nasa tabi lang niya ako. Ang dami pong sana ito. Kaya makiramay na lang po tayo. Irespeto na lang po natin ang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Irespeto po natin ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanyang mga iniwan. Ganun lang talaga ang buhay. Hindi natin alam. At patuto po ito na napakaigsi ng buhay. Yes, at ito yung isang aral na naman para sa ating lahat na nagpapaalala, hanggat nandyan ang magulang, gawin natin ang dapat natin gawin Totoo para sa yan. magulang. Totoo yan. Gas-gas na po ang linya, pero totoo naman po. Kahit bilhin pa po natin ang pinakamahal at pinakamabangong bulaklak, hindi na niya maaamoy. Kahit ano pang gawin natin ngayon, wala na. Wala na si Jacqueline Jose. Yun lang yun. Yes. At sabi naman ni Juris Dr. Channel, mahirap mawala ng isang mahal sa buhay, lalo na ng isang ina at isang tinitingala pang aktres sa industriya na marami ang nagmamahal. Ika nga, wounds that never heal. Ang aming panalangin, sana ay makahanap ng lakas sina Andy at ang kanilang pamilya sa panahong ito ng pagdadalamhati nila. Tama, maraming salamat, Juris. At sabi ni Wating-Wating, napakasakit mawalan ng nanay, just like ripping your heart bit by bit.
The reality is that you will grieve forever. Yes, you will learn to live with it. You will rebuild again, but you will never be the same. Kung meron pa kayong mga magulang o nanay, iparamdam nyo na, kundi sising alipin kayo. Totoo yun. Tatanggapin na lang po natin. Wala na eh. We will learn to live with it. Pero yung sakit, never pong mawawala. Ano po ito? Isang sugat po ito na araw-araw ay nagnanaknak. Ay Diyos ko, ako nga lang kaya ako melangkolya ngayong Marso. Sa Huwebes, 14 na taon na pong namamayapa ang aking dakilang ina. Kaya kami ni Bradley Guevara lagi nag-uusap dahil kaarawan naman niya ang pagpanaw ni nanay. Ay napakasakit po. Hindi po kayang tapalan ng anuman yung sugat na hanggang ngayon po ay sumasakit, nagnanaknak. Totoo yan. Ramdam na ramdam mo yung nararamdamang sakit ni Andy sa pagkawala ng ina niya, di po ba, Nay? Pero yung sakit na may kalakip na panghihinayang dahil sa kakulangan ng oras nilang magkasama. Totoo yan, Marichu Formacion Espiritu. Nanghihinayang si Andy na bakit? Maraming bakit ang buhay na ito. Maraming sana, maraming dapat. Di ba? Yun. Kaya nakakapanghinayang po talaga yung mga panahon na hindi natin nakakasama ang mga mahal natin sa buhay. Ako napakapalad ko hanggang sa huling hibla ng hininga ng aking ina, kasama ko sila ni tatay, di ba? Ayun. Sana ganun din po kayo na habang nandyan pa, iparamdam po natin kung gaano natin sila kamahal. Yun lang yun, okay? Galangin naman sana nila ang desisyon ni Miss Jacqueline. Sino ba naman ina ang gustong mahiwalay sa mga anak? Igalang natin ang desisyon nila, lalo si Miss Jacqueline at ni Andy and Gwen. Sabi ni Boy Zicaragay, tama, pagrespeto, totoo yan. Kita talagang nakasyak ang pagpanaw ng batikang actress na si Jacqueline Jose. Humagulgol talaga si Andy, lalo na nung dumating yung urn ni Jacqueline. Condolence daw po. Okay, Tita Nene Ulanday, tama, salamat. Sabi ni Dan Clavesillas, Nay, agree po ako, kaya sinusulit ko po ang araw-araw ng pagsasama namin ni Mama Sel. Sabi ko nga po, di baling makulit ka, basta andyan ka lang kahit hindi mo na ako. Oo, kasi may Alzheimer na si si Mama Sel. Sabi ko nga po, di baling makulit ka, basta andyan ka lang kahit di mo na ako kilala. Swerte ko po, Nay. Ang swerte po ng mga anak, nakasama pa ang kanilang mahal na magulang. Totoo po yan, Nay, sabi ni Miss Nags ng Belgium. Ako po 18 years nang walang ina, pero sa araw-araw naaalala ko siya. May gabi na iiyak ka na lang, kaya dapat intindihin nila si Andy kasi hindi ito madali. Totoo po yan. May mga pagkakataon pa nga na nanonood ka na YouTube, may pinanonood kang pelikula, nagtatawanan, yun nasa screen, pero mararamdaman mo na lang lumuluha ka. Yun yung panahon po ng pagmemelangkolya. Hindi po nawawala sa puso at isip natin ang pagkawala ng magulang, lalo na, idinidiin ko, lalo na ng isang ina. Sa totoo lang.